Isipin mo ang takot kung nakatira ka sa isang lugar kung saan may gumagalang serial killer, pumapatay ng mga tao nang walang pinipili sa loob ng maraming taon at hanggang ngayon ay hindi pa rin nauhuli, hindi mo alam kung nasaan siya o kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. Sa US pa lang, mayroong 12 ng aktibong serial killer na malaya pa rin sa 2024 naghihintay na makakuha ng kanilang susunod na walang kamalay-malay na biktima. Titingnan natin ang 5 hinihinalang serial killer mula sa iba't ibang bansa na posibleng buhay pa at hindi pa nahuhuli sa kanilang malulupit na krimen. I-lock ang pinto at simulan na natin. Pedro Lopez, ang halimaw ng Andes. Noong 2005 naging kontrobersyal nang itala ng Guinness Book of Records si Pedro Lopez bilang serial killer na may pinakamaraming biktima. Tinanggal na ang kaduda-dudang tala sa libro pero nananatili pa rin ang mamamatay tao sa lansangan. Si Pedro Alonso Lopez ay pinanganak sa malaking pamilya sa Colombia noong 1948. Mahirap ang kanyang kabataan, sex worker ang ina at napatay ang ama sa La Valencia 6 na buwan bago siya ipinanganak. Sa edad na 8, naging palaboy siya sa lansangan ng Bogota at madalas siyang sexual na inaabuso. Sa edad na 12, inampon siya ng isang pamilyang imigrante mula Amerika, ngunit tumakas siya matapos siyang abusuhin sa sexual na paraan ng isang guro. Napunta siya sa maliliit na krim at nakulong dahil sa pagnanakaw ng sasakyan noong 1969. Habang nasa kulungan, inatake siya ng 3 kapwa bilanggo na kalaunan ay pinatay niya. Ngunit sa kabila ng lahat, 2 lang na taon ang kanyang nakuha para sa pagpatay sa kanila. Pagkatapos ng kanyang paglaya noong 1978, nadlakbay siya papuntang Peru kung saan sinubukan niyang dukutin ang isang 9 na taong gulang na batang babae mula sa isang lokal na tribong katutubo. Gumanti ang tribo, nahuli si Lopez, hinubaran at ibinaon sa buhangin. Iniligtas siya ng misyonaryo, ngunit pinalaya sa bansa. Inangkin niya nakapatay siya ng mahigit 100 batang babae, karamihan ay katutubo galing kalsada. Noong Abril 1980 binaha ang paligid ng Ambato, Ecuador at lumitaw ang mga labi ng ilang nawawalang batang babae. Si Lopez na nakatira sa Ecuador ay pinaginalaang pumatay ng mga batang babae at inaresto matapos subukang dukutin ang isang 12 taong gulang na babae. Habang nakakulong, tumanggi siyang magsalita pero kalaunan ay inamin sa isang undercover na preso na pumatay siya ng mahigit 200 sa Ecuador, 100 sa Peru at marami pa sa Colombia. Inakit niya ang mga batang babae mula sa pampublikong lugar gamit ang regalo, saka inatake at pinapatay gamit ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki rin niyang minsan ay hinuhukay niya muli ang mga bangkay mula sa kanilang libingan at nagkakaroon siya ng tea party kasama ang kanilang mga bangkay. Ayon sa kanya, ang motibo niya ay dahil inabuso siya noong bata siya at gusto niyang gawin din ito sa maraming batang babae. Pagkatapos niyang umamin at ituro ang libingan ng 53 biktima, naatulan siya ng pagpatay noong 1980 at sinentensyahan ng 16 na taon sa kulungan. Nakakagulat, ito na ang pinakamataas na sentensya sa kulungan na maaaring ipataw sa Ecuador noong panahong iyon. Noong Agosto 1974 pinalaya si Lopez, 2 taon ng mas maaga, ipinatapon sa Colombia at inaresto bilang ilegal na imigrante pagdating niya roon. Dahil hindi siya masampahan ng kaso, idineklarang baliw si Lopez at dinala sa mental na ospital. Noong 1978 pinalaya si Lopez at agad na nawala. Huling nakita siya noong Setyembre 1979 sa National Civil Registry para i-renew ang citizenship card niya. Madalas hindi natutukoy ang serial killer at nananatiling malaya, pero ganito ang nangyari sa halimaw ng Andes. Kahit na suspect sa ilang pagpatay, si Lopez ay pugante pa rin hanggang ngayon. 75 na siya sa oras ng video na ito at ayon sa lahat, buhay pa rin siya at posibleng pumapatay pa, pero walang nakakaalam kung nasaan siya.
Danilovsky Maniac. Naranasan na ng Rusya ang maraming kalupitan sa paglipas ng mga taon, mga pambobomba, mga lugar ng digmaan, mga emerhensyang may kinalaman sa radyasyon at mga serial killer. Pumapangalawa lang ang Rusya sa US sa bilang ng serial killer. Gayunpaman, may isang salarin na hindi pa rin nahuhuli. Ang hindi kilalang individual na kilala bilang Maniac na mapurol ang mga mata o Danilovsky Maniac ang responsable sa pagpatay ng hindi bababa sa 7 babae mula 2004 hanggang 2007. Lahat ng kanyang mga biktima ay mga kabataang babae, ang ilan ay may parehong unang pangalan at lahat ay sinakal gamit ang isang pansamantalang garot at tinapon sa mga abandonadong gusali o construction site sa paligid ng Cherepovets. Ang mamamatay tao sa bawat pagkakataon ay maingat na tinatakpan ang kanyang mga bakas bago mag-iwan ng natatanging palatandaan sa mga pader ng bawat crime scene, mga magaspang naguhit ng pornograpikong larawan gamit ang itim na chalk. Naiintindihan na natatakot ang buong lungsod, lalo na ang mga kabataang babae kung kailan muling aatake ang Maniac. Sa loob ng 18 buwan, 6 na ang napatay niya bago biglang tumigil ang mga pagpatay. Sa loob ng 2 taon, tumigil ang Maniac kaya nakahinga ng maluwag ang mga tao, iniisip na baka patay na siya, nakakulong o lumipat ng lugar para pumatay. Gayunpaman, noong Hunyo 11, 2007, isang 17 taong gulang na dalaga ang naglakad sa tabi ng kagubatan malapit sa Oktay Bratsky Bridge nang siya ay dukutin sa liwanag ng araw at pinaslang. Nagsimulang bumalik ang takot na muling nagbalik ang Maniac at sa kasamaang palad nang matagpuan ng pulisya ang mga labi ng isang mananahi sa isang lokal na park na kumpirma ang mga pangamba. Ngayon, ilang saksi ang nakakita ng lalaki malapit sa dinukot na mananahi kaya may nakuha ng makikilalang katangian ang pulisya. Siya ay 30 hanggang 50 taong gulang, pandak, matipuno, manipis ang kayumanggi-abuhing buhok, mapurol ang mga mata at nakasalamin. Nagpamahagi ng composite sketch ng salarin sa lungsod at nag-alok ng gantimpala sa makakatulong mahuli ang baliw. Pagkatapos na ikapitong pagpatay, nawala na ang baliw at hindi na muling nakita o narinig. May isa pang pagpatay noong Nobyembre 2011 nang mawala ang 19 anyos na estudyante. Natagpuan ng bangkay niya makalipas ang 1 taon sa butas sa likod ng abandonadong gusali. Pero sa kabila ng mga halatang pagkakapareho, hindi kailanman opisyal na iniugnay ang pagkamatay na ito sa baliw. Kaya ngayon, maliban kung siya ay nakakulong o patay, ang Danilovsky Maniac ay malaya pa rin at maaaring naghihintay muli ng tamang pagkakataon para umatake. Ang silangang tagasakal. Noong taglagas 2006, may serial killer na gumagala sa Atlantic City. Ang unang kilalang biktima si Kim Rufo na 35 taong gulang ay natagpuan ng 2 babae na aksidenteng nadiskubre ang kanyang mga labi sa likod ng dating Golden Key Motel na ngayon ay giniba na. Matatagpuan ng motel sa 5 lane na bahagi ng Route Apatnapu na tinatawag na Black Horse Pike. May masamang reputasyon ang motel at kadalasang ginagamit ng sex worker. Noong Nobyembre, 20 mas marami pang biktima ang natagpuan. Natagpuan ang mga bangkay ni na 23, Barbara Brodor 42 at Molly Dilts 19 sa isang kanal na puno ng tubig sa likod ng parehong hotel. Lahat sila ay nakasuot ng kumpletong damit maliban sa paa na ginamit ng salarin para itali sila sa gilid ng kanal at hindi matangay ng tubig. Maingat na inayos ang mga bangkay, nakaunat ang braso at nakaturo ang ulo sa silangan, kaya tinawag silang eastbound strangler. Ang mga babae ay inilagay 320 talampakan ang pagitan at hindi tinakpan. Ayon sa mga detektib ng Atlantic City, isang lalaki ang pumatay at tantapon ng mga biktima sa loob ng 5 linggo. Dahil ang mga biktima ay lantad at maingat na inilantad, inalis ng mga investigador ang kaugnayan sa Long Island serial killer o Gilgo Beach na pumatay ng ilang babae mula 1,900 at 70 hanggang 2,011. Malaya siyang nakapatay ng maraming taon hanggang Hunyo 2024 nang makasuhan si Rex Heuermann, isang arkitekto mula Manhattan sa 6 na pagpatay. Nagdulot ng takot ang mahapagpatay at tinawag ang motel na motel mula sa impyerno. Ngunit hindi pa rin nahuli ang mamamatay sa kabila ng investigasyon ng mga detektib.
Ayon kay criminal profiler John Kelly, may fetish sa pa ang mamamatay at posibleng pumatay bilang bahagi ng relihiyosong ritual. Narito ang bahagi ng criminal profile na ginawa niya tungkol sa mamamatay. Naniniwala siya na ang salarin ay lokal na lalaki na pamilyar sa Atlantic City at sa pinagtapunan ng kanyang mga biktima. Mayroon siyang napaka-organisadong personalidad na nakakaapekto sa kanyang personal at araw-araw na mga gawain, kabilang na ang kanyang trabaho. Napaka-istrikto at organisado siya sa kanyang araw-araw na buhay. Posibleng may fetish siya sa paa, may koleksyon ng sapatos at medyas ng mga babae at antisosyal at narsisista. Bago siya gumawa ng masama, maaring nagsalita siya ukol sa kasalanan ng prostitusyon o naghayag ng alalahanin sa epekto nito sa ekonomiya at reputasyon ng Atlantic City. Pagkatapos gumawa ng masama, sasabihin niya, nakuha nila ang nararapat o buti nga nawala sila. Malamang na sinusubaybayan na mamamatay ang balita ng kanyang krimen, may dating record ng pang-aabuso sa babae at malayo ang loob niya sa kanyang ama at inabuso siya noong bata pa. Wala pa ring balita kung nasuri na gamit ang bagong teknolohiya ang DNA mula sa pinangyarihan. Ayon kay Kelly, posibleng may napatay na ang salarin bago at matapos makita ang 4 na biktima. Gaya ng ibang serial killer, posibleng dumaan siya sa cooling off period. Maaring nagpakasal siya, nagkaanak o nakakulong dahil sa ibang kasalanan. Ang tiyak lang ay ang eastbound strangler ay malaya pa rin noong 2024 at kung siya ay buhay pa, malaya siyang pumatay muli. Ipadala ang tip sa John Kelly Profiler sa gmail.com o sa lokal na pulisya o sa Atlantic City Police Department sa 60-347-5780. Ang Chicago Strangler. Simula 1900 at 1900 sa Chicago, Illinois, hindi bababa sa 50 kababaihan karamihan itim ang pinatay sa halos parehong paraan. Kahit may malinaw na ebidensya, itinatanggi ng pulisya ng Chicago na iisang tao ang may gawa ng mga pagpatay at na may serial killer sa lungsod. Ngunit malinaw na maraming kababaihan ang napatay at halos walang nalulutas sa mga kasong ito. Para bigyan ng perspektiba, mula 1,900 at 79 hanggang 2,1875 na kababaihan na may edad 18 hanggang 58 ang nasakal hanggang mamatay sa Chicago, ngunit 24 lamang sa mga kasong ito ang nalutas. Magkakapareho ang mga hindi nalulutas na kaso. Natagpuang itinapon ang mga babae sa mga abandonadong gusali o eskinita sa timog at kanlurang Chicago. Halos kalahati sa kanila ay mga nagtatrabaho bilang sex worker at karamihan ay mga itim. Ang ilan sa mga biktima ay ginahasa at binugbog, ang iba naman ay tinalian at tinakpan ang bibig. Ang ilan sa kanila ay may plastik na supot na nakatali sa kanilang mga ulo. Karamihan ay hinubaran ng kanilang mga damit at ang iba naman ay sinunog. Sigurado akong lahat sila ay namatay ng malupit. May pamilyang nagluluksa at mga anak na ulila ang bawat babaeng ito. Kahit madalas at marahas ang mga pagpatay, kaunti lang ang nabigyang pansin ng media. Kadalasan, binabanggit lang sila sandali bilang babaeng iniwan sa basura o abandonadong gusali. Marami ang naniniwalang serial killer na tinaguriang Chicago Strangler ang responsabale. Naniniwala si Thomas Hargrove ng Murder Accountability Project na may pattern sa kaso ng Chicago Strangler na hindi napapansin ng pulisya. Itinatag ni Hargrove ang map noong 2015 matapos niyang saliksikin si Gary Ridgway, isang serial killer na responsabal sa pagkamatay ng hanggang 70 katao bago siya naaresto noong 2001. Matagal bago napagtanto ng pulisya na si Ridgway lang ang tanging may gawa ng mga krimen. Karamihan sa mga biktima ay natagpuan sa labas, kadalasan sa eskinita o abandonadong ari-arian na kakaiba. 35 bahagdan ng mga biktima ay may malinaw na sexual na motibo sa pagkamatay. Karamihan sa kanila ay natagpuang bahagyang nakadamit o hubad at hirap si Hargrove maniwalang 51 babae ay pinatay ng 51 magkaibang tao. Kakaiba, tumigil ang pagpatay noong 2014 ngunit nagsimula ulit ito noong 2017. Nangyayari rin ito sa ibang serial killer na nakakulong muna sa ibang krimen o natatagalan bago muling umatake. Nakipagpulong na ang pulisya ng Chicago kay Hargrove at sinuri ang kanyang datos pero hindi pa rin sila kumbinsido na iisa lang na serial killer ang hinahanap nila.
Ang ebidensyang DNA na nakolekta mula sa mga pinangyarihan ng krimen ay nagpapakita na hindi bababa sa 21 na magkakaibang individual ang responsabal. Ibig sabihin, posibleng may 21 mamamatay tao sa Chicago na hindi pa nahuhuli. Ano nga bang nangyayari dito? 51 na babae ang pinatay, wala ni isa sa mga kasong ito ang nalutas. Marami ang naniniwala na gawa ito ng serial killer. Ngunit kahit sino o ilan man ang responsable, posible pa ring malaya sila. Ang tagasaksak ng Little Rock. Noong Abril 20, 2021, nag-upload ang pulisya ng video sa YouTube para balaan ang mga taga Little Rock, Arkansas ukol sa serial killer na gumagamit ng kutsilyo para brutal na pumatay ng mga random na tao. Ang unang pagpatay ay nangyari ng Lunes, Agosto 24, 2020 nang si Larry McChristian, 64 na taong gulang ay pinagsasaksak hanggang sa mamatay sa Gain Street. Hindi taga Little Rock si Larry pero nakikitira siya sa anak niyang babae na naka-probation. Bago siya pinatay, dinala siya sa emergency room ngunit pinalabas din bandang alas 6 ng umaga noong Agosto 21. Sinubukan ng ospital na tawagan ang anak na babae ni Larry ngunit hindi sila nagtagumpay kaya binigyan nila si Larry ng token para sa bus at impormasyon tungkol sa mga shelter para sa mga walang tirahan. Nang hindi umuwi ang ama, ipinagbigay alam ito ng anak sa pulisya. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ang bangkay ni Larry at nakilala siya sa discharge papers ng ospital. Nahuli sa CCTV ang brutal na pag-atake at ang suspect na nakatayo sa ibabaw ni Larry habang namamatay ito. Isa pang pagpatay ang naganap nitong Miyerkules, Setyembre 23, 2020. Muli, ang biktima ay isang mas matandang lalaki na 62 taong gulang na naggangalang Jeff Welch. Natagpuan siya sa abandonadong bahay na madalas gamitin ng mga walang tirahan. Kahit maraming saksak ang biktima, hindi ito tinuring ng pulisya na pagpatay. Mali ring inilarawan siyang itim. Noong Abril 11, 2021 nakaligtas si Deborah Walker sa isang pag-atake ng Little Rock na mananaksak. Sinaksak si Deborah nang hindi bababa sa 15 beses sa isang marahas na pag-atake. Si Walker na kilala ng pulisya sa iba't ibang krimen ay nagsabi na isang lalaking itim ang umatake sa kanya. Gayunpaman, malalaman kalaunan na alam niya kung sino ang umatake sa kanya. Kinabukasan matapos ang pag-atake kay Walker, natagpuan patay si Marlon Franklin, 40 sa overpass malapit sa 2,710 Wright Avenue. Paulit-ulit siyang sinaksat. Naniniwala ang maraming residente na ang serial killer ay si Juggler, isang lalaking kilalang stalker at minsang naglabas ng kutsilyo sa mga tao. Nahuli si Juggler sa CCTV at alam ng mga residente ang tunay niyang pangalan. Ang ikatla niyang biktima at mas mahalaga, ang mga pulis. Ang sinasabing mamamatay tao ay tinatayang nasa huling bahagi ng kanyang 40 dash. Nakilala siya bilang gumagamit ng droga at na-detain dahil sa issue sa pag-iisip. 2 beses na siyang nakulong dahil sa domestic violence. Nag-viral sa social media ang kaso kaya nag-anunsyo ang mga lokal na vigilante at mga nagpapakilalang totoong buhay na superhero na kilala lamang bilang Totian, Master Legend at Shadow Vision na hulihin nila ang salarin sa mga pagpatay. Ngunit mahalaga, kahit na maraming saksi at mismong ang nakaligtas ay ibinigay ang kanyang pangalan, hindi pa rin siya naaresto kaugnay ng alinman sa mga pag-atake. Ngayong 2024, hindi pa rin alam kung nasaan siya at kung gugustuhin niya, malaya pa rin siyang makakapagpatuloy sa pagpatay. Hanggang dito na lang ang videong ito. Ito ang 5 serial killer na maaring malaya pa rin ngayong 2024. Nakakabahala na may mga mamamatay taong malaya pa rin gumagala ngayon. Nakakatakot talagang isipin. Mag-ingat at magkita tayo sa susunod na video.